An airplane flying at an altitude of 10 kilometers dropped to a height of 6 kilometers. What is the corresponding change in pressure? Unit weight of air is 12 Newton per cubic meter. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back po sa ating YouTube channel. Ang problem na ito is recently lang na lumabas noong November 2023. Okay, so start na tayo. According dito sa ating problem, meron daw isang eroplano na lumilipad sa ere. And ang altitude niya ay nasa 10 kilometers. And then itong pilot na ito, naisipan niyang bumaba sa altitude na 6 kilometers. Ang gap na ito ang change in altitude. Makukuha natin yung value nito kapag kinuha natin yung difference nitong initial at saka final altitude. So pag kinuha natin ang difference ng 10 at saka 6, makukuha natin itong change in altitude, which is 4 kilometers. Kung mayroong change in altitude, meron din change in pressure. Ito yung hinahanap dito sa ating problem. Ang topic natin is about pressure. So, pressure ang hinahanap. Kung may pressure, meron din unit weight. So, since wala tayo sa ilalim ng tubig, nasa ere tayo, ang unit weight na gagamitin dito ay unit weight ng air, which is 12 Newton per cubic meter. Minsan ang unit weight of air ay hindi binibigay. May mga problem na hindi binibigay itong unit weight ng air. So kung sakali man na hindi ito ibigay sa problem, ang dapat natin tandaan, ang unit weight ng air is 12 Newton per cubic meter. Dapat hindi natin ito makalimutan, katulad din ito sa unit weight ng water na 9.81. So, since na-identify na natin yung mga given, ito lang yung given, pwede na tayo mag-proceed sa ating solusyon. Pressure ang hinahanap dito, so gagamitin natin yung formula ng pressure. The formula ng pressure ay unit weight times height. Kung itong pressure is papalitan natin ng change in pressure, dapat itong height is magiging change in pressure na rin. And ang unit weight na ito, unit weight of air. Okay. So, kung mapapansin natin, kompleto tayo sa given. Substitution na lang to. Direct substitution. Yan. So, ang problem na ito is madali lang kasi direct substitution lang. Pero, kung hindi tayo maingat dito sa ating mga unit, then pwede tayo magkamali dito. So, for example, ito, meter ito. Tapos, ito naman is in terms sa kilometers. Pwede tayo magkamali dito kung ida-direct substitution natin ito sa calcu. So, first na gagawin natin is i-convert mo na itong kilometer into meters. Conversion natin dito is 1 kilometer is equal to 1,000 meters. Para makancel itong kilometer, and then ang matitira na lang ay meters. Yan. 48,000 Newton per meter squared. Itong Newton per meter squared, ang katumbas niyan ay
1 Pascal. So, yan. Kung sa choices natin ay in terms of Pascal, ito ng final answer. Pero kung ang nasa choices is in terms of kilopascal, then that means kailangan pa natin ito i-convert into kilopascal para makancel itong Pascal. And matitira na lang ay kilopascal. So pag convert natin yan, magiging 48 kilopascal. Ito na ang ating final answer. Okay, problem solved mga kapatid. See you again po sa ating next problem. Inshallah.